Situation 3. The Fink thrust shown carries the wind loads on one side of the top cord. Calculate the force in member EF. To. Force in member KL. Ito. Tsaka force in member GL. Ito. Ito yung mga pinapahanap. Okay? Kapag sinabi na wind load, no? Actually, yan yung hint na sinabi niya wind load. So, tandaan natin na kapag yung wind load tumama sa isang surface, ang assumption natin doon is perpendicular yung effect niya. So, ibig sabihin, lahat ng forces na to, perpendicular dito sa chord na to. Okay? So, perpendicular siya dyan. So, ngayon, para ma-solve yung mga yun, I think we can make use of method of section, no? Para ma-solve yung, eto, nakikita ko yung EF, pwede natin ma-solve by method of section. Ang gagawin na natin, magka-cut tayo ng pagganito. Ayan. Okay? Tapos pwede ka mamili. Gusto mo left side yung i-isolate mo? Pwede rin naman yan, na yung right side. Kaya lang, dito, parang mas trip ko yung left side. Kasi gusto kong iwasan to, ang dami kasi. No? So, mas trip ko yung left side. Para ang mayroon lang tayo dyan, yung reaction dito, tsaka itong 10 kilonewton. Okay, so kunin natin to reaction dito. Okay, so para makuha yung reaction doon, kailangan muna natin ng ano eh. Drawing natin yung free body diagram. So meron ditong reaction sa A. Tapos meron din ditong reactions. IY, tas IX. Okay? Tapos, kailangan natin tong distance na to para hindi na natin i-component yung mga yan. Since perpendicular naman sila dito, so yung moment arm nila, pag nag-moment tayo sa I, ito lang. Ito yung mga moment arm nila. Ito yung moment arm nitong 20 na to. Ito yung moment arm nitong 20 na to, and so on. So, kailangan natin makuha tong distance na to. Okay, so para makuha yung distance na yan, consider this triangle. Tapos, kapag kinonsider natin yung triangle na yon, to, redraw ko lang dito sa gilid. Ayan. So, di ba 30 degrees daw to? Okay, tapos sabi niya sa baba, 6 panels at 5. So ito yun, 5 to 5, 5, 5, 5, 5. So ibig sabihin sa baba, 15. 15 yan. So makakompute natin tong length na to, no? Yung length, tawagin natin L. So using what? Cosine. So cosine ng 30 degrees ay equal sa 15, tas hypotenuse natin yung L. So therefore, yung L ay equal sa 15 over cosine 30. So that's 10 square root of 3. Okay? So, ngayon, ito, tingnan nyo. Um, hindi ba, since ito ay 10 square root of 3, yung buong to, so, dahil equal naman yung mga dimensions dito, equal din to. Okay, makikita nyo kasi parang ano to symmetrical tong truss na to eh. Okay, so therefore, yung lengths dito will be equal. So, yung length ng kada isa, ano lang, divide mo to ng 4. Okay, so divide natin yan ng 4. So, yung length, lagay ko lang dito, ano? Yung length ng HI ay equal lang sa length ng GH, equal lang sa length ng FG, equal lang sa length ng EF. Na equal sa 10 square root of 3 divided by 4. Okay? So, yan. So, we can now apply summation of moment. So, taking summation of moment, so magmo-moment ako sa I kasi ang goal ko ma-solve yung RA. Moment at I is equal to 0, assuming counterclockwise positive. So yung 10 na to, wala nang moment yan. Dito na tayo sa 20. So 20 times 10 square root of 3 over 4. Yung sukat nito. Tapos another 20. So this time is going to be 10 square root of 3 over 4 times 2. No? Kasi dalawa. Ito plus ito. Ayan. And then yung susunod na 20,
10 square root of 3 over 4 times 3. Okay? And then lastly, yung 10 na to, 10 times 10 square root of 3 over 4 times 4. Or basically, yan na yung 10 square root of 3 kasi full length na siya. Okay? And then yung reaction sa A, so minus RA multiplied by itong length naman na to. Okay? And that is, ilan tong total to? 6 times 5, 30, no? So 30 equals 0. Okay? So another approach para mas madali, yung ginagawa ng iba ay ganito. Since symmetrical naman lahat ng force, pwede mong i-resultant yan. No? Yung resultant niya nasa gitna, nandito sa gitna. So yung resultant niyan ay 10 plus 20 plus 20 plus 20 plus 10, 80. So pwede mo to i-summarize na 80 times, etong distance lang na to, which is, ano yan, 10 square root of 3 over 4 times 2. Pwede rin yun, no? You will get the same answer. You can check that later. Check natin ngayon kung parehas lang ba. Ayan, so parehas lang yan. Okay, so RA is equal to, so unahin ko muna yung, yung mahaba. 20, tapos itong 10 square root of 3 over 4, lagyan na natin to sa para hindi ko ito type palagi. Lagyan natin sa A. Lagyan natin sa A. So, 20 times A, tapos plus 20 times A times 2, plus 20 times A times 3, plus 10 times A times 4. Tapos, ito lahat ng to divided by 30. So, that's 23.09. Okay, so check lang natin pag ito yung ginawa ko, yung parang ni-resultant ko. So, 80 times A times 2 over 30. Ayan, so parehas lang. Okay, parehas lang. Maganda lang dito kasi, kaya applicable to kasi symmetrical yung loading. So, wag niyo gagawin, syempre, wag niyo gagawin to kung no, hindi symmetrical yung loading. Okay, kasi ang mangyayari doon, kailangan mo pang hanapin yung location ng resultant nila by Varigton's theorem. So, ganun din, mag-moment ka rin. So, might as well na mag-moment ka na ng kagad para sa lahat. Okay? So, that will be the reaction at A. Tapos, ang gagawin ko na ngayon is I will cut here. And then, isolate the left side. Ayan. Okay? So, drawing natin dito sa kabila. So, actually, hindi ko na kailangan i-drawing ng ng detalyado itong mga nasa kaliwa na members. Kung saan na lang ako nag-cut. So, meron doon, meron dito. Ayan. Ayan. Meron dito. So, meron ditong force. Gaya nating kulay ng mga force. Ayan. Okay, so dito merong force. Meron ditong force. Tapos meron din ditong force. Tapos meron ditong reaction. Yung RA. 23.09. Okay. Tapos, isa sa mga yan is yung EF. Ito yung EF. Okay? O, kung gusto nyo i-drawing lang dito, pwede naman. Kaya lang walang silbi. No? Yan lang naman kasi yung kailangan natin. So, para ma-solve kagad natin yung EF, ang diskarte ay mag-moment ka kung saan magkoconnect itong dalawang missing na force. And saan ba yung magkoconnect? Hindi ba sa K? No, sa K. O, di sa K tayo mag-moment. Okay? Don't forget pala, meron pa pala ditong force na 10 kilonewton. Ayan, baka makalimutan. Okay? So, taking summation of moment at K is equal to 0, assuming counterclockwise positive. Okay? So, meron tayong 23.09 na ang moment arm, yung sukat na to kasi 15 eh. Kasi ito 5, di ba? So, 20. Okay, tapos ang rotation niya clockwise.
Okay, tapos itong 10, medyo tricky ng kaunti kasi kailangan natin i-component yung 10. So meron itong horizontal tsaka vertical component. Okay, tapos kailangan ko lang ng angle niyan. So balik tayo doon sa figure. Okay, dito. So, ito na sa taas. So take note na kapag meron kang certain line na perpendicular doon sa another line, di ba may angle dito na 30 degrees? Okay? So kapag in-extend ko to hanggang dito, 90 pa rin to. So ibig sabihin 60 to. Ngayon, kapag nag-drawing ako ng another line dito, etong 60 na to ay ito rin. So ibig sabihin, kapag nag-drawing ka ng vertical line, ito naman yung 30 degrees. Okay, so tandaan nyo na yan, basta perpendicular, yung horizontal angle or yung angle with respect sa horizontal, paglipat doon sa perpendicular line, magiging angle siya with respect to vertical. Magbabaliktad. Okay, di ba ito galing sa horizontal? So kapag nilipat mo yan doon sa perpendicular na line, lagi yung with respect naman sa vertical. Okay? So ibig sabihin, itong force natin na 10 kilonewton na perpendicular doon sa roof, yung angle dito ay 30 degrees. Ayan. So, yung component niya, madali natin makakompute. Okay? So, ito muna ang horizontal component. So, 10 sine of 30. Tama ba? Ito kasi yung 10. Ito yung 30 degrees. So, yung horizontal component natin ay opposite. Tapos, yung vertical component natin ay adjacent. Okay? And then, what is the moment arm? So, ang moment arm natin dito ay ito. To. Which is ito rin yun, yung triangle kanina. So, I think masasolve naman natin yan. Tawagin natin na y. So, gamit ang tangent function, tangent of 30 degrees ay equal sa y over 15. So, therefore, y is 15 tangent 30. So, 15 tangent 30. Ayan. O nga pala yung kanina, store natin. Ito. Store natin sa B. Nilagay ko to sa B. Okay? So, we have, ano yan? 15 tangent 30. So, yan. 5 square root of 3. So, this is 5 square root of 3. So, ang moment arm natin dito, which is, ito ay 5 square root of 3. So, that would be 5 square root of 3. So, the rotation of its x component about k ay counterclockwise. So, plus. Doon naman tayo sa vertical component. So, that's gonna give us 10 cosine 30. Ang moment arm naman nun from k ay 5. Ang rotation niya is again counterclockwise. And then lastly, itong EF, di ba? So yung EF, iko-component din natin. So pwede naman na dito lang tayo mag-component. So di ba, itong EF na to, magkakaroon ng horizontal component tsaka vertical component. So pwede naman yun. So bali, yung vertical component niya, ang moment arm is 5. Yung horizontal component niya, ang moment arm niya ay itong 5 square root of 3. So walang problema doon. Kaya lang, meron kasing technique na principle of transmissibility. Na kung saan, pwede mong ilipat yung force na yan along its line of action. And di ba ito, I ito, ito yung I. Bali yung force dito, lilipat ko dito. And you might ask, bakit kaya ililipat? So, tingnan natin kung bakit ko gustong ilipat. Okay, so lipat natin dito. Ayan. So kaya gusto ko ilipat dyan si PEF, ay para yung component niya na vertical, iikot sa K. Pero yung component niya na horizontal, hindi na iikot kasi dadaan mismo dun sa K. And ang mangyayari lang, iikli yung equation natin. Yun yung maganda. Okay? So, also take note that this angle is 30 degrees. Ito rin yun, 30 degrees. So, ibig sabihin ito ay PEF sine of 30 degrees. Ayan. So, therefore, maglalagay lang ako dito, PEF sine of
30 degrees. Tapos ang moment arm natin from K, di ba kanina 15 to? Tama, so times 15. Ah, sorry, hindi pala. 10 pala yan, 10. 10 na lang pala to. Kasi ito na yung 5. Okay, so times 10. And then the rotation will be clockwise. And again, like I said, hindi na natin kailangan intindihin yung x component. Wala na siya. So equal to 0 na to. And from here, we can calculate yung force sa EF. So solve natin. Okay, ito ay nasa B times 20. Negative nga pala. Negative. Tapos plus 10 sine 30 times 5 square root of 3 plus 10 cosine 30 times 5 over 10 times sine 30. Okay, so lumabas dito ay 75.06 or 75.1 approximately. O, lagay na lang natin. 75.06. Pero negative, ano? Negative. So the negative sign indicates that our force, no? Kasi ang inassume ko sa force, ano eh, inassume ko kasi na tension siya away from the body. So ngayon, inassume ko siya na tension, so ibig sabihin, ang tama pala dapat ay compression. So ibig sabihin, our answer would be in compression. So answer is letter A. Okay, next. Calculate the force in member KL. Dito naman, force dito, no? So ito medyo tricky ng kaunti. Kapag mag-method of section tayo ulit, pwede siguro dito tayo magka-cut. Ang problema lang, apat yung dadaanan natin na member. At kapag apat kasi, kulang yung equilibrium equation mo. No? So, hanggang tatlo lang kasi, summation of forces x, y, tsaka moment. So, nahirapan tayo. So, ang naiisip ko dito na pwede pa natin gawin is mag-method of joint sa L. So, pag nag-method of joint tayo sa L, from the current method of section, masosolve natin itong force na to. Yung force na yun, yan yung EL. Yan yun PEL. Okay? So, pag nakuha natin to, so ilan na lang yung unknown? Ito na lang, 1, 2, 3. So, kulang pa ng isa. So, kapag nag-method of join ka sa F, pansinin mo na madali mong makukuha itong FL. Okay? Kasi ano lang to, may 20 kilonewton, tapos may force dito, tapos kumbaga ito, tsaka ito, ano lang collinear. Kaya sa unang tingin pa lang, kita mo na kagad na yung force FL, 20 kilonewton yan. Di ba? Na compression. So, ibig sabihin, makukuha ko to, dalawa na lang yung itong GL tsaka KL na lang. So, mas maganda nga, mag-method of joint na lang tayo sa L. Okay, pero bago tayo pumunta dun, no, solve muna natin itong EL. Let's solve for EL from this method of section. To solve for EL, this time, magmo-moment naman ako dito. So actually, pwede ko na ma-solve yung EL without taking moment kasi nakuha ko na to eh. Okay? Pwede ka na lang mag-subvention of forces Y, no, or vertical. Pero gusto ko mag-moment. So moment tayo para makuha yung EL. Mag-moment tayo kung saan magi-intersect itong dalawa pang force. So dito. So moment tayo sa I. Assuming counterclockwise, positive. So, unahin na natin ito 23.09. 23.09, that is a distance of 30. Tapos, that's negative kasi ano siya? Ganito siya. Clockwise. Tapos, itong 10, no, wag na natin i-component kasi alam naman natin yung perpendicular distance niya dun sa point of rotation natin, which is yung length kanina dito. So, 10 times yung length kanina dyan, ito yun, 10 square root of 3, di ba? And then, our rotation yan is counterclockwise o plus. Okay?
So, ang natitira na lang na force, itong EL. So, once again, yung EL na yan, kung i-retain mo sa point na to, meron siyang vertical component na iikot sa I, tapos meron din siyang horizontal component na iikot sa I. Pero, may option ulit tayo, according to principle of transmissibility. Pwede mo siyang ilipat dito. Para yung vertical component niya iikot sa I, pero yung horizontal component niya hindi na iikot. So, ganun na lang, no? Lipat natin. Ayan. Para ito ngayon yung vertical component niya, ito yung horizontal component niya. So, this is PEL. Isang problema pa pala, ano yung angle? No, ano yung angle na yun? Balik tayo dito. Um, if we would take, siguro ano, para malinis tignan, I'll just take another figure na lang sa baba. Ayan. So, if you would look at the figure, bali 30 degrees to. May 30 degrees yan. Tapos, ito ay right triangle. No? Kasi 90 degrees to. So, lalabas 60 to. 60 to. No? So, dahil 60 to, sa kabila, right triangle din yan. And makapansin nyo nga na ito, symmetrical. So, ibig sabihin, 30 rin ito. Tapos ito, 60 din. No? Okay? So lumalabas ngayon na kung 60 tong dalawa, ano to? 'Di ba this is supplement or one ang tawag dito? Straight line. So dapat ito ay has a total of 180 degrees. So that's 180 minus 60 minus 60. So ibig sabihin 60 rin to. Ayan. Ayun. So therefore, we can now define yung slope nito ay 60 pala. Okay? So 60 to. So ibig sabihin yung PEL na vertical component ay PEL sine of 60. Ayan. So, therefore, that particular component, PEL, sine of 60, iikot sa I na merong moment arm na 10 at ang rotation niya ay clockwise. Ayan. Okay? So, therefore, that is all equal to 0. And from here, we can solve for PEL. So, that is negative B times 30 plus 10 times 10 square root of 3 over 10 sine 60. Okay, so PEL gives us 60. Wait lang. May kulang pa. Meron ba tayo na miss out? Nandito yung reaction. So yun, iikot. Moment arm is 30. Tapos, you have etong 10 na to. Moment arm is this distance. 10 square root of 3. Ang rotation ay counterclockwise. That's why this is positive. And then, we have PEL, sine 60. Mukhang tama naman. So, 60 nga, negative kilonewtons. Okay? So, after we calculate EL, no, na 60 kilonewtons, we can now define, so meron na tayo nito. No, meron na tayo niyan. So, ang goal kasi natin, di ba, mag-join tayo dito. So, meron na tayo nito, check na to. Okay na to. Ito naman, problemahin natin. So, punta tayo sa joint F. Okay, at joint F, ito siya. Meron ditong 20. So, malamang meron ditong force na EF at saka FG. Okay, tapos dito rin merong force na FL. So dito halatang-halata naman na kahit na wag na tayo summation of forces, wag na tayo mag X and Y.
No, halata naman na kapag tinignan mo tong axis na to, equal to. So, ibig sabihin, pag tinignan mo tong axis na to, equal to dapat. Pero baliktad eh, no? Kasi tension yung assumption ko. So, lalabas dyan, TFL will be equal to negative 20. Okay? So, negative. So, compression yung EL, compression din yung FL. Okay? So, now we can proceed at joint L. So, ito na. Joint L na tayo. So, meron tayong force sa EL na ang value ay, based on our computation, negative 60. Okay? Tapos meron din tayo ditong force sa FL na ang value ay negative 20. And then meron tayo ditong force sa na to, GL na unknown. Tapos meron tayo ditong force sa KL na unknown din. Okay? Tapos gusto ko mapansin niyo na ang style ko, kapag nag-negative, no? Kapag nag-negative, alam natin compression yan. So, ang ginagawa ng iba, kapag nalaman na ito ay compression, so ang ginagawa, itong force na to na originally tension, babalik ta rin. Tama naman yun. Okay, kaya lang nakakalito. Kasi buburahin mo yan. Tapos, papalitan mo ng baliktad na direksyon, di ba? So, ang ginagawa ko is nire-retain ko na lang yung direction niya. So, kumbaga, tension pa rin siya, pero ang value niya negative. Okay, ire-retain ko rin yung sign nito para kusa niyang i-correct yung sarili niya kapag ipinasok na natin sa mga equation. Okay, and kunwari dito, as you can see, nilagay ko siya specifically negative. Pero tension pa rin yung iniisip ko na direction niya. Ito rin, lumabas kasi kanina, negative. So, pero tension pa rin yung ina-assume ko na direction niya. Okay? Makikita nyo, i-correct lang nila yung sarili nila mamaya. So, lagyan natin ng mga angles. So, ito munang EL, di ba 60 degrees to? So, this is 60 degrees. Tapos yung FL naman, um, ito munang KL. Itong KL, 60 din to eh. Okay, so dito, ano lang naman to eh, perpendicular. Kasi yung FL, tsaka, tama ba? Ay, hindi pala. So, kailangan natin itong angle na to. Okay, so pag kinuha natin itong triangle na to, okay, ito 90 degrees. Alam natin na 30 to. Okay, dahil symmetrical yan, 30 rin to. So therefore, ito ay 60. So 60 rin to. Okay? So burahin ko na lang to ha. To solve for the two remaining unknowns, magsa-summation of forces tayo. I think magandang unahin summation of forces y kasi ito lang naman yung unknown na merong y component. Okay? Para ma-solve na kagad natin yun. So taking summation of forces y is equal to 0, assuming upward positive, we have, wag nyo munang ilagay yung value. So PEL, upward yan, Sin 60. So positive kasi upward. Kasi itong PFL, upward din. So positive. Sin 60. And then itong PKL, downward. So minus PKL, sin 60. Okay, all equal to 0. Actually, magka-cancel lang yung sin 60. Pag dinivide, no? Tapos saka mo ngayon isubstitute yung EL. Yung EL natin, negative 60. Yung FL natin is negative 20. And then minus PKL is equal to 0. So therefore, PKL is equal to, yung rotation pala dito sa EL na to is counterclockwise. So dapat ito ay plus. Kaya pala nagbaliktad. So plus pala yan. So kapag ganun, positive to. Positive dapat yan. So positive dapat to. So positive dapat to. Yun lang yun. No? So kanina na-miss out natin na nung nag-moment tayo dito sa moment sa ang rotation ng 10 counterclockwise, kaya positive. Ang rotation nito, clockwise, kaya negative. Tapos dito naman, ang rotation niyan ay counterclockwise. So dapat talaga positive to.
So, positive to. Okay? So, kapag ganon, lalabas ito ay 60 minus 20, 40 yon. So, therefore, lalabas ito is 40 kilonewtons. Okay? At dahil ang lumabas na value ay positive, ito ay under tension. So, our answer would be 40. 4 kL. Ayan. 40 tension. Okay, last, calculate the force in member GL. So, ito na. Nandito na tayo. So, GL na lang. So, summation lang tayo ng forces. Okay, to the right is positive. So, we have, once again, PEL to the left. So, negative. Cosine 60. Tapos, PFL to the right. So, positive. PFL cosine 60. And then, yung PGL to the right. And then, yung PKL to the right din. Cosine 60. Okay? And then substitute natin yung values. Yung PEL ay positive 60. So, positive 60. Yung PFL ay negative 20. Unknown to. And yung PKL as calculated is positive 40. And from here, we should be able to calculate the force at GL. And that gives us 20. And positive ulit, so tension. Okay, so the answer is letter D. All right, and that's how we solve this particular truss.